Pip, okay na tong mga to, oh. Simulan nyo ng isa kaysa sasakyan para maihatid na natin. Nakangiting ani Yvonne patukoy sa mga plastic crates na naglalaman ng mga bagong aning strawberry. Sige po, Ma'am Ive, kami ang bahala rito. Sagot naman ng binata at nagtawag na ng ibang tutulong dito na magbuhat. Sunod niyang binalingan ang lola nito na pinagkakatiwalaan ng pamilya nila sa kanilang strawberry farm. Nanay Auring, kayo na po muna bahala rito sa farm ha. Sasamahan ko muna si Napip sa paghahatid ng mga ani sa factory. O sige iha, ako na bahala rito. Sige na, humayo na kayo at mas magandang maidala na ang mga bagong aning presa sa factory na mas maaga. Sagot nito. Tinugon niya ito ng ngiting may pagtango bago sumunod sa mga tauhan na abala na sa pag-akyat ng mga ani sa kanilang truck. Hindi mawala sa labi ni Yvonne ang saya dahil magaganda at marami ang ani nila ngayon. Strawberry na ang pinakabuhay ng pamilya Flores. Pamana pa ng lolo nila sa papa nila ang pinakamalaking taniman ng strawberry sa buong La Trinidad Benguet. Bata pa lang ay nasanay na si Yvonne sa buhay farm dahil madalas ay kasakasama siya ng papa nila noong maayos pa ang kalagayan nito bago ito na-stroke 4 na taon na ang nakararaan. Kaya na gumraduate sa kursong agriculture ay siya na ang nagpatuloy sa pamamalakad sa kanilang farm. At ang ate Isabel naman niya sa pagmamanage ng ibang negosyo. Hindi lang kasi sila supplier ng strawberry sa bansa. May factory din sila kung saan ginagawa ang ibang produkto nila mula sa strawberry tulad ng strawberry jam, strawberry juice at strawberry ice cream. Habang pinanonood ni Yvonne ang mga tauhan na nagsasampa ng mga ani sa truck, inagaw ng mabilis at malakas na tunog ng motorsiklo ang atensyon niya. Kunot noon niyang pinagmasdan ng itim na big bike na mabilis na humarurot mula sa malayo. Bigla siyang kinabahan nang palapit na ito sa kanila. Babalaan niya na sana mga tauhan na tumabi muna nang mabilis itong lumagpas at bumusina ng malakas. Napatili si Yvonne sa gulat nang makita si Pip na muntik ng mahagip ng motor ng pangahas. Mabuti na lamang at nakabusina agad ang nagmamaneho ng big bike at nakapagpreno. Yun nga lang, tumapon ng mga strawberry na laman ng nabitiwang crate ni Pip. Pip, ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong at agad itong nilapitan. Ayos lang naman, Ma'am Ive. Nagburat lang ako sa busina niyan. Sagot nito at tiningnan ang nagmamaneho ng big bike na nakahinto na sa di kalayuan sa kanila. Kumulo ang dugo ni Yvonne sa nangyari, lalo na nang makita ang mga nagkalat na strawberry sa kalsada. Hoy, balak mo bang makasagasa rito ng mga tao ha? Hindi mo ba alam na rural road to at hindi racetrack? Ang bilis-bilis mong magmaneho. Muntik mo nang mahagip ang isa sa mga tao rito. Galit na bulalas ni Yvonne nang lapitan niya ang driver ng motor. Nilingon siya ng lalaki, nakaitim na leather jacket at pulang helmet na alam niyang hindi biro ang presyo tulad ng motor nito. Itinaas nito ang visor ng helmet nito at nang magkatitigan sila ay sandaling natulala si Yvonne. Kita niya ang pares ng hazel brown na mga mata nito at ang kapansin-pansin na pagkasingkit ng mga to. Look, miss, I'm very sorry for all of this. I don't have any intentions na makasagasa or what. It's just that I'm really in a race. Anito na bagamat kulob ang boses ay dinig niyang malalim at buo ang boses nito. Napalunok siya at tumikim para bawiin ang sarili. Muling nabuhay ang inis sa dibdib niya sa narinig. Ano? Nakikipagkarera ka? At dito pa talaga sa kalsadang to? Nakita mo bang nangyari ha? Nakaperwisyo ka at muntik pang malagay sa alanganin ng buhay ng tauhan ko. May babalik mo bang buhay niya kung... Hindi na natapos ni Yvonne ang sasabihin nang sumingit to. May dinukot to sa bulsa. I'm really sorry, miss. But I don't have time for this. Alam kong mali ako, but please, I need to go now. Here, please accept this as a compensation sa mga nasayang na strawberries nyo. And this is my personal calling card. Call me kung may kailangan pa kayo at mapag-usapan natin. Sabi nito at nag-abot ng ilang libong piso at isang itim na calling card. Wala sa sariling tinanggap niya yon habang nakatitig sa mga mata nito. Again, I'm really sorry, miss. I'll wait for your call later, okay? I'll go ahead. Natauhan lang si Yvonne nang humarurot na ulit to palayo. Hoy, sandali lang. Hindi namin kailangan ng pera mo. Hoy, lalaki, bumalik ka dito. Ipapapulis kita. Hoy! Sigaw niya na naawat lang nang lapitan siya ng mga tauhan niya. Awat na po, Ma'am Ive. Malayo na yung lokong yun. Hindi na po niya kayo maririnig. Ani Pip na mukhang nakabawi na rin sa pagkagulat kanina. Nakakainis. Anong akala ng isang yun? Madadaan niya ang lahat sa pera? Muntik na siya makasagasa ng tao at makaperwisyo pa siya.
Ngayon lang nangyaring ganitong insidente sa lugar na to. Hindi naman to main road at mas lalong hindi to racing track para rito siya magkarera. Higil pa rin niyang bulalas at niyuko ang pera at card na inabot nito sa kanya kanina. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ng pera, bagkus ang card. Ngunit nang mabasa niya ang pangalang naroon ay nangunot ang noo niya. Miracle Evangelista Choi? Evangelista? Kaano-ano naman niya sina Madam Teresa? Tanong niya sa sarili. Muli ay hinarap niya ang kalsada kung saan humarurot ang lalaki kanina. Nawala lang ang atensyon niya roon nang tawagin siya ng mga tauhan na pinupulot na ang mga nagkalat na strawberry sa daan. Muling bumalik ang inis niya na dinaan na lamang niya sa malalim na paghinga at tumulong na lamang sa mga ito. Huwag ka lang talagang magpapakita ulit sa akin. Sinasabi ko sa'yo, talagang hindi kita palalampasin. Gigil niyang bulong sa sarili. Buong umagang naging abala si Yvonne. Matapos ihatid ang mga bagong ani strawberry sa factory nila at makausap sandali ang ate niya na nangangasiwa roon, bumalik din ulit siya sa farm para tumulong ulit sa mga naiwang trabaho. Natigil lang ang pagiging abala niya nang makatanggap siya ng tawag mula sa pinakamalaking hotel sa buong Benguet. Oo naman Agnes, nakaprepare naman ng mga order ng strawberries ni na Madam Teresa. Hinihintay ko lang talaga ang tawag niyo. Sagot niya sa pinagkakatiwala ang tauhan ng mga evangelista. Ayun, tamang-tama kasi kailangan na talaga ng mga strawberry niyo ngayon, Ate Ive. Alam niyo naman na sa farm niyo lang talaga loyal si na Madam Teresa kaya hindi pwedeng kumuha sa iba. Napangiti siya sa sinabi nito. Noon pa man na ang papa pa niya ang nagmamanage ng farm nila ay solid customer na ang Evangelista Hotel ng farm nila. Tuwing anihan ay hindi pwedeng walang order ang Evangelista Hotel ng mga fresh strawberries mula sa kanila na ginagamit din ng mga ito sa mga pagkain ng hotel. Sige. Ihahatid na namin dyan ang mga to ngayon din, Agnes. Matapos nga ang pag-uusap nila ay pinahanda na kaagad ni Yvonne ng mga strawberry na ihahatid. Eksaktong 3:00 ng hapon nang makarating sila sa compound ng Evangelista Hotel. Kahit ilang beses na siyang nakapunta sa lugar na yun, ay namamangha pa rin siya sa lawak at ganda ng hotel. Unang kita pa lamang dito ay masasabi na kaagad na isa ito sa pinakamagagandang hotel sa bansa at dinadayo pa ng iba't ibang personalidad. Tumigil ang van sa harapan ng hotel at mabilis na bumaba si Yvonne. Nakangiti siyang lumapit sa dalawang matandang mag-asawang nag-aabang sa kanya. Madam Teresa, Senyor Mauricio, magandang hapon po. Nakangiti niyang bati sa mag-asawang nagmamay-ari ng hotel. Good afternoon, Yvonne Iha. It's so nice to see you again. It's been a while. Ani Madam Teresa at mabilis na yumakap sa kanya. Malapit ang loob niya rito dahil kung ituring siya nito ay parang apo na. Wala raw kasing babaeng apo ang mga ito kaya giliw na giliw sa kanyang ginang. Oo nga po, Madam Teresa. Parang last nakita natin ay 6 months ago pa yata. Saan nga po pala kayo nanggaling nung nakaraang buwan? Tanong niya rito. Naroon lang ang asawa nito na tahimik na nakikinig sa kanila. Binisita lang namin ang anak at mga apo namin sa Korea. Nagkaproblema kasi ang apo namin doon kaya bumiyahe kami para bisitahin at kumustahin sila ron. Kahit halos 5 taon na niyang kilala ang mga ito, marami pa rin siyang hindi alam sa pribadong buhay ng mga to. Basta ang alam lamang niya ay may nag-iisang anak na babae ang mga ito, na nakapangasawa ng Korean businessman at may anak na 2 lalaki na naninirahan na sa Korea. Hindi naman na siya nang-uusisa sa buhay ng mga to. Ganun po ba? Nga po pala, dala ka na nga po mga order niyang strawberries. Siguradong matutuwa po kayo dahil malalaki at mapupula ang mga ani ngayon at matatamis pa. Proud niyang sabi. Talaga ba? Kaya hindi talaga ako nagkamali ng farm na kinukuhanan eh. Nandyan na ba? Ipadiretso mo na sa kusina ang mga yan, Iha. Sige po, maiwan ko na po muna kayo. Anya at nagpaalam na muna rito. Nakangiting lumakad siya pabalik ng van nila. Ngunit nang may napansin siyang pamilyar na motor na papasok ng hotel, ay unti-unting nawala ang ngiti niya. Hindi siya maaaring magkamali na ito ang motor na muntik nang makabunggo kay Pip kaninang umaga. Hoy, ikaw nga yan. Ikaw yung barumbadong lalaki na muntik na makabunggo sa isa sa tauhan namin. Inis niyang sigaw at tinuro ito. Hininto nito ang big bike nito sa harapan ng hotel at pinatay ang makina. Akala mo talaga makakatakas ka sa ginawa mo, ha? Hindi porket nagbigay ka ng pera ay basta-basta ka na lamang makakalusot sa ginawa mo. Angil niya pa rito at nilapitan ang lalaki nang bigla nitong hinubad ang suot nitong helmet. Tila bumagal naman ang takbo ng oras nang unti-unting masilayan ni Yvonne ang mukha ng binata. Maputi ang lalaki at sobrang kinis ng balat na halos kuminang na ito sa tuwing tinatamaan ng liwanag.
Nakadagdag pa sa angking kagwapuhan nito ang kulay pula nitong buhok na medyo magulo dahil sa paghubad nito ng helmet. Sa unang tingin pa lang, masisiguro na ni Yvonne na may dugong Korean ang lalaki. Natauhan lang siya sa pagkakatulala rito nang marinig ang mahinang hagikgig nito at pagpitik ng mga daliri sa harapan ng mukha niya. "Are you okay, miss? Mukhang natulala ka na yata sa kagwapuhan ko." Presko at nakangising sabi nito na ikinainit ng mga pisngi niya. "Ang kapal ng mukha mo." Hindi na siya nakapagpigil at hinampas ito ng bitbit niyang shoulder bag. Natatawang sinalag-salag naman to ng lalaki. "Hey, miss, awat na. Don't make a scene here. Ouch!" "Don't make a scene? Bakit? Sino bang unang gumawa ng eksena kaninang umaga ron sa kalsada namin, ha? Munti ka na makasagasa ng tao sa tulin ng pagmamaneho mo. At sino bang nagsabi na gawin mong racetrack ang kalsada namin doon, ha, lalaki?" Nagbuntong hininga ang lalaki at sandaling hinilit ang sentido nito. "Look, I'm sorry about that incident again, miss, okay? Believe me, wala talaga akong intensyong makasagasa ron at makaperwisyo. I just really want to win the racing challenge I joined in. That's why I used your road cause there's a shortcut. But unfortunately, I lost the race din dahil kinailangan ko pang huminto para kausapin kayo kanina." Sabi nito na lalong ikinapanting ng mga tenga ni Yvonne. So ngayon parang kasalanan pa namin na natalo ka sa racing na yan dahil kinailangan mong tumigil para kausapin kami, ganun ba? Wawa, ang kapal naman pala talaga ng mukha mong lalaki ka no? Sigaw ni Yvonne at dinukot sa bag niya ang perang inabot nito kanina. Ayan ang pera mo, hindi namin yan kailangan." Dinikit niya yon sa dibdib ng lalaki. Naawat lang ang tensyon sa dalawa nang sumingit na si Madam Teresa kasama ang asawa nito na nakapansin na sa pagtatalo ng dalawa. "What's happening in here?" Singit na ng ginang at pabalik-balik ang tingin sa kanila. "Mirko, iho, what is this? At bakit ngayon ka lang? Where have you been since morning?" Nangunot ang noon ni Yvonne at naguguluhang binalingan si Madam Teresa. Madam Teresa, kilala niyo po ang lalaking to?" Tanong niya sa ginang na nakaturo ang daliri kay Mirko. "Yes, of course, Yvonne Iha. He's our daughter's youngest son. He's my apo." Laglag ang panga ni Yvonne sa narinig bago muling binalingan si Mirko na nakatitig din sa kanya. She mentally slapped her forehead nang maalala ang pangalan nito na nabasa niya sa card na inabot nito kanina. Mirko Evangelista, Choy. Evangelista? Bakit ba hindi ko naisip yung kanina? Usal niya sa isipan. Naisip naman na talaga niya ang posibilidad pero nawala lang din dahil naging abala na siya sa pagtatrabaho. "So, what happened between you two? Bakit nagtatalo kayong dalawa? You two know each other?" Usisa pa ni Madam Teresa. Allow me to explain what really happened." Ni Mirko na naudlot na naman sa pagsingit ni Yvonne. Hinarangan pa niya ito at siyang humarap sa mag-asawang Evangelista. "No, ako magpapaliwanag ng nangyari." Bulalas niya at nilingon si Mirko sa likuran niya. Nawiwirdohan na tinitigan siya ng lalaki na sinuklian naman niya ng matulis na pag-irap bago muling hinarap ang mag-asawa. "Ganito po talaga nangyari, Madam Teresa, Senyor Mauricio." Ani Yvonne at ikinuwento na sa mag-asawa ang buong nangyari kanina. Minsan ay with action pa siya, kaya hindi niya napapansin na napapangiti na lang habang nakikinig si Mirko na nasa likuran niya. Nung lingunin niya ito ay nahuli niya itong nakangiti kaya tinaasan niya ito ng kilay. "Oh, anong iningiti-ngiti mo riyan? Aba, Madam Teresa, tingnan niyo po itong apo niyo oh, pangiti-ngiti pa. Parang isang malaking biro po yata talaga sa kanya nangyari Sambong niya sa ginang na mabilis na sinamangutan ng apo. Of course not. Hindi yun ganun, miss. Tanggi ni Mirko. Bakit ka pang ngisi-ngisi riyan? Because I find you really beautiful. Yvonne, right? Sagot nito na pumutol na naman ng kasungitan niya. Unti-unting nag-init ang mga pisngi niya nang matitigan ang singkit na mga mata nito at mabilis na umiwas ng tingin. Nang dumaan ang mga mata niya sa matandang mag-asawa ay kitang-kita niya ang pagpipigil ng ngiti ng mga ito na lalo lang ikinainit ng mukha niya. Iha, I'm very sorry for what my grandson had done. Sabi ni Madam Teresa na hinawakan ng mga kamay niya. Ako na humihingi ng tawad sa iyo for my apo's recklessness, Yvonne. You see, he's here with us for the meantime so responsibilidad namin siya ng lolo niya. Kung may nasaktan man sa nangyari, please let me know at ako na nga ako ng mga kailangan nila para sa pagpapa-ospital. Or kung may mga naperwisyo man. Sa awa naman po ng Diyos ay wala naman pong nasaktan, Madam Teresa. Muntik lang po.
At natapon lang naman po sa kalsada yung strawberry na bitbit ng tauhan ko na nahagian ng motor ng apo nyo. Anya, nakahinga naman ito ng maluwag at tumango-tango. Mabuti naman kung ganun. Nako, pasensya na talaga ulit iha. Hayaan mo, ako na ang kakastigo sa pasaway na to. Nakangiting hinila ni Madam Teresa ang apo niya, kaya napilitan itong umalis sa pako na pagkakaupo sa big bike nito. Sincerely apologize to Yvonne, Mirko apo. Anito sa pasaway na apo at pinalo pa ang puwetan nito. Lola, hindi na ako bata. Huwag mo na akong pinapalo sa puwet. Nahihiyang bulong ni Mirko na narinig din naman ni Yvonne. Hay nako, hanggat hindi ka nagtitino sa buhay ay mananatili kang bata sa mga mata ko. Hala sige na, humingi ka ng tawad sa nagawa mo. Wala naman ang nagawa si Mirko kundi kakamot ulong humarap sa dalaga. Sinsero siyang tinitigan nito bago ito nagbow sa harapan niya. Sorry Yvonne, I'm so sorry again. And I promise hindi na yun mauulit. Nakapag-explain na naman ako sa iyo kanina. Hingi nito ng tawad. Mabigat na bumuntong hininga naman siya at tipid na umirap. Oo na, pinapatawad na kita. Pasalamat ka't apo ka pala nila Madam Teresa at Senior Mauricio. Palalagpasin ko na to, pero kapag nakita pa kitang dumaan ulit na humaharurot ang motor dun sa kalsada namin, o sa kahit na saang kalsada rito sa buong Benguet, talagang hindi ka na makakalusot. Pagpapatawad niya rito na may konting pagbabanta. Umayos naman ang tayo si Mirko at nakangiting humarap sa dalaga. Muli, may kung anong kiliti na naman siyang naramdaman sa pagngiti nito. Kaya't mabilis na naman siyang umiwas ng tingin dito. Thank you, Yvonne. I swear, hindi na talaga yun mauulit. And please, sana tanggapin mo na to. Marami-rami rin yung nahulog na strawberries ng tauhan mo eh. Sabi nito at inaabot ulit ang perang ibinalik niya rito kanina. Hindi na, wala namang nasayang dun sa mga strawberry na nahulog. Napulot nila lahat. Gagawing jam naman ng mga yun. Tanggi niya muli. Maya-maya ay sumingit si Madam Teresa. Yvonne, iha, sige na, accept it. Para na rin sa naging abala sa inyo nitong apo ko. Ayaw man niyang tanggapin ay wala na rin siyang nagawa kundi kunin to. Hirap kasi talaga siyang tanggihan si Madam Teresa lalo na't parang lola na niya kung ituring ito. Sige po Madam Teresa, ihahatid na po namin ang strawberry sa kusina niyo. Paalam niya sa mga ito. Tiningnan pa niya sandali si Mirko na nakatitig lang din sa kanya bago siya tumalikod na sa mga ito at bumalik sa van. Matapos maihatid ang mga strawberry ay bumalik na rin si Yvonne sa farm nila. Inalok pa siya ni Madam Teresa na magstay para makapagmeryenda tulad ng ginagawa nila tuwing pinapupunta siya roon. Pero tinanggihan niya muna. Ayos naman na talaga sila ni Mirko. Napatawad na niya ito at palalagpasin na niya. Pero medyo inis pa rin siya rito at naiilang. Salamat talaga ang mayabang na yun at apo siya ni Madam Teresa. Ay, ang liit naman talaga ng mundo. Anya habang nakasakay sa kanilang van pabalik ng farm. Naalala niya muli ang mukha ni Mirko. Mirko Evangelista Choi. Saan ko ba narinig ang pangalan niya? At saka parang pamilyar siya. Saan ko ba siya nakita? Tanong niya sa isipan. Ngayon lang sumagi yung sa isipan niya na para bang pamilyar to sa kanya. Sa kakaisip niya ay hindi niya namalaya na nakarating na pala sila sa farm, kaya binaliwala na lamang niya ang iniisip. Sa kabilang banda, katatapos ng maligo ni Mirko nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Sir Mirko, handa na po ang dinner. Pinabababa na po kayo ng lolo't lola ninyo. Anang isa sa mga kasambahay sa mansyon ng lolo't lola niya. Yeah, I'm coming. Magbibihis lang ako. Mabilis siyang nagbihis ng simpleng sando at pajama bago bumaba at dumiretso sa dining room kung saan naabutan niya ang lolo't lola niya roon na naghihintay sa kanya. Sit down, iho. Anang lola niya na walang emosyon. Napabuntong hininga siya. La, about what happened? We will talk about that after dinner, apo. Sige na, maupo ka na at kumain. Tumango na lamang siya at naupo bago siya pinaghayinan ng pagkain ng isang kasambahay. Tahimik lamang ang naging hapunan nila at medyo awkward yun kay Mirko. Alam niyang disappointed sa kanya ang lolo't lola niya dahil sa nagawa niya kanina, kaya't expected na niyang pagagalitan siya ng mga ito. Pagkalis kasi ni Yvonne sa hotel kanina ay inutusan siya ng mga ito na bumalik na sa mansyon at hintayin ang mga ito. Hindi siya pinagsabihan ng mga ito roon kaya sigurado siyang ngayon siya kakausapin ng dalawang matanda. Matapos nga nilang maghapunan ay sa living area naman siya pinasunod ng mga ito para makapag-usap. Yung nangyari kanina, iho, hindi ko nagustuhan yon, sabi ng lola niya. I'm really disappointed, iho. Kararating mo lang dito sa Pilipinas at wala pang isang linggo.
Anyat napapasok ka na naman sa gulo. Isn't it the reason why you're sent here is because may issue kang kinasangkutan sa Korea? Hindi pa nare-resolve ang issue mo roon pero makakagawa ka na naman ng bago rito na wala kaming kaalam-alam ng lolo mo. Napabuntong hininga si Mirko nang maalala na naman ang problemang kinasangkutan niya sa Korea. Isang kilalang modelo at artista sa Korea si Mirko. Purong Pinay ang mama niya at ang papa naman niya ay isang Korean na nagmamay-ari ng isang kilalang entertainment company roon sa Korea na siya ring may hawak sa kanya. Ngunit noong nakaraang buwan lang ay naging mainit ang pangalan niya dahil nga nasangkot siya sa isang issue. Nabalita kasi ang pagbisita niya sa isang bar doon na isa palang sikretong prostitution din. Wala siyang kaalam-alam doon dahil sumama lang naman siya sa mga naging kasamahan sa trabaho. Kaya habang mainit-init pa ang mata ng press sa kanya, ay nag-decide na muna ang mga magulang niya na pabalikin muna siya ng Pilipinas para magbakasyon sa lolo't lola niya. Sorry na po. I promise hindi na talaga mauulit. Gusto ko lang naman maglibang sandali kasi sobrang stress ko lang lately. I just wanted to divert my attention away from the problems that I've been through dun sa Korea. And since nung dumating ako rito, wala pa akong ibang ginagawa. I kinda get bored kaya naisipan kong makipag-race. Please lolo, lola, sorry na. Hindi ko na talaga to uulitin. I love you both. Paglalambing pa niya sa mga ito, alam niyang hindi rin naman magtatagal at mapapatawad siya ng mga ito bilang paborito siya ng mga ito noon pa man. Sa kanila kasi ng sobrang seryoso niyang kuya na katawag ng ama nila sa company nila ngayon, siya ang makulit at bibo noon pa man, kaya gustong-gusto siya ng mga to. Talagang hindi na dapat apo, dahil kapag naulit pa to ay makakarating na to sa oma at apa mo. Banta ng lolo niya. I promise last na talaga to. Mabuti na lang talaga at mabait si Yvonne at palalagpasin na ang kalokohang ginawa mo. Instead of helping them and sincerely apologizing to them, umalis ka pa para ipagpatuloy ang kalokohang race mo na yan. Huwag na talaga mauulit yan, apo, dahil kukunin ko talaga yung motor mo para wala kang magamit. Naiiling na dagdag ng lola niya. Nang mabanggit nito si Yvonne ay biglang nag-flash sa isipan ni Mirko ang masungit at mataray na mukha ng dalaga. Aaminin niya na simple lang itong tingnan at tipikal na farm girl. Pero unang kita pa lang niya rito ay humanga na siya sa ganda nito. Medyo mataray nga lang sa kanya pero alam niyang may paraan naman para mapalambot to. Yeah, lola. She's mabait and beautiful. Yapeda. Wala sa sarili niyang sabi at napangiti pagbanggit sa salitang she's pretty sa lengguwahe ng Korea. Nagkatingin na naman ang lolo't lola niya na mukhang nakapansin sa ngiti niya. Ay hindi lang talaga maganda sa panlabas dahil kahit ang puso nun ay maganda rin tulad ng pamilya niya. Tumutulong sa charity ang pamilya ni Yvonne at noong nakaraang pasukan nga lang ay nagbigay ng mga school supplies yang si Yvonne sa mga kabataan dito sa La Trinidad. Napabaling si Mirko sa lola niya at lalong lumaki ang ngiti niya sa narinig mula rito. Really, lola? Wow, she's an angel. Komento niya. Yeah, she is. Napakabait at napakasipag na bata. After her father suffered from mild stroke, siya na ang sumalo ng pagmamanage ng farm nila kaya hangang-hanga ako sa batang yun. Dagdag pa ng lola niya, mas lalo tuloy siyang na-push na mas kilalanin pa si Yvonne. At tila narinig nga ng langit ang kagustuhan ni Mirko nang harapin siya ng lola niya at hawakan ng mga kamay niya. You know what, Iho? Since sabi mo'y bored ka rito and you're finding something to do, bakit hindi ka nalang pumunta sa farm ni na Yvonne? Get to know her more and help them there. Malay mo'y maging magkaibigan pa kayo, right? Nakangiting sabi nito. Oh, lola, she'll get furious again kapag nakita niya ako rin sa farm nila. At baka pagbubutuhin pa ako ng strawberries. Anya na mahinang tinawanan ng lolo't lola niya. Kasalanan mo rin naman, apo. Ininis mo kasi siya. Naiiling na komento naman ng lolo niya. Hindi ko naman po sinadya yun. Kaya nga pumunta ka roon at mag-alok ng tulong sa kanila para makabawi ka naman sa nagawa mo. Mabait naman si Yvonne at hindi ka nun ipagtatabuyan. Taboy ng lola niya. Napangiti siya rito at tumango. Yeah, I guess you're right, lola. Sige, bukas na bukas din po pupunta ako sa kanila. Pagsang-ayon na niya. Sa isip niya ay magandang chance na ngayon para mas makilala pa ito. Kinabukasan, maagang nagising si Yvonne para maghanda sa panibagong umaga sa farm. Bihis na siya nang lumabas siya ng kwarto niya at bumaba sa dining room nila kung saan nadatnan niya ang mga magulang at kapatid. Good morning pa, ma. Good morning ate.
Bati niya sa mga ito at isa-isang humalik sa pisngi ng mga to. Good morning din anak, halika na, kain ka na. Aya sa kanya ng mama nila na abalang nagpapakain sa papa nila. Naka-wheelchair na ito at paralisado ang kalahating bahagi ng katawan. Naupo siya sa tabi ng ate niya na abala na rin sa pagkain. Napansin niyang mukhang puyat ito. Uy ate, parang puyat ka naman dyan. Wala ka bang tulog na maayos? Puna niya rito. Nilingon naman siya nito na medyo namumungay pa ang mga mata. Meron namang 4 hours of sleep. Napuyat ng kagabi dahil may tinapos na Korean series sa Netflix. Anito at nahikab pa. Nang mabanggit nito ang Korea ay pumasok na naman sa isip niya si Mirko. Ate, may itatanong ako. May kilala ka bang Hindi na natapos ni Yvonne ang pagtatanong nang dumating ang isang kasambahay nila kasama ang fiancé ng ate niya. Good morning po tita, tito. Good morning Yvette. Bati ng fiancé ng ate niya. Nakangiting bumati rin naman sila rito. Good morning love, susunduin mo na ba ako? Ani ng ate niya na biglang tumaas ang energy. Ito pa ang humila sa fiancé nito at humalik dito. Napailing na lamang si Yvonne. Si Clark na fiancé ng ate niya na first boyfriend nito. College pa lang ang mga ito ay magkasintahan na ang mga to at ngayon nga ay nagpaplano na ang mga ito na magpakasal. Ang harot mo ate, sa harapan talaga namin ni na mama at papa? Nakangising pa nga asar niya rito. Inirapan naman siya nito. She, palibhasa wala kang gwapong boyfriend kaya inggit ka lang dyan. Sabi ko naman kasi sa'yo hanapan na kita ng boyfriend. 26 ka na Ive pero NDSB ka pa rin. Balak mo ba maging virgin saint ng strawberry ha? Balik na pangaasar nito sa kanya. Sanay na siya rito kaya baliwala na lang dun sa kanya. No thanks ate. Hanggat hindi dumarating ang lalaking katulad ni Papa, ang far mo ng pagtutuunan ko ng pansin. Di ba Papa? Anya at humawak pa sa kamay ng Papa nila na gumawa ng mahinang ingay. Ewan ko sa'yo, tatanda ka talagang dalaga sa ginagawa mo sis. Sige na, alis na kami ni Clark. Nagpaalam na sa kanila ang ate niya at fiancé nito. Ilang minuto lang din pagkaalis ng mga ito ay siya naman ang tumayo. Maalis na rin po ako. May mga naiwan pang i-harvest sa farm eh. Paalam niya at humalik dito pati sa papa niya. See you later pa. I love you. Kumibot-kibot naman ang labi ng ama na wari sinasabi na mag-ingat siya. Ingat ka anak ha. Umuwi ka ng maaga. Magluluto ako ng paborito mong kare-kare para sa hapunan. Anang mama niya. Nako, talagang uuwi ako ng maaga dahil dyan, ma. Sige na po, una na po ako. Kayo na po muna bahala sa hari natin. Sagot niya bago tuluyang nagpaalam sa mga to. Hinatid siya ng driver nila sa farm na halos 15 minutes din ang layo ng biyahe. Pagkarating sa farm ay sinimulan na ni Yvonne ang naiwang trabaho, katuwang ang mga tauhan nila sa farm. Sa sobrang pagkaabala sa dami ng mga ginagawa, ay nakaligtaan ni Yvonne ng oras. Kundi pa sila tinawag ng isang tauhan ay di pa niya namamalayan na tanghalian na pala. Ma'am Yve, tawag na tayo ni Nanay Auring. Kakain na raw po muna. Tawag sa kanya ng isang tauhan. Sige Bert, pasabay susunod na rin ako. Sagot naman niya at tinawag na rin ang ibang tauhan para magtanghalian. Kasabay siya ng mga ito na lumakad pabalik sa kubo nang may napansin siyang mga naglalakad sa di kalayuan papunta rin sa kubo. Ang unang tanglalakad ay si Pip. Kabisado na kasi niya ang lakad ng binata, pero ang hindi niya inaasahan ay ang lalaking nakasunod dito. Bagamat malayo pa sila, sa pulang buhok pa lang nito at sa kaputian nito na halos kuminyang nasa liwanag ng araw, ay alam na niya kung sino to. Sa likod ng mga ito ay ilan pang kalalakihan na may mga bitbit na kung ano. Ano naman ang ginagawa ng lalaking yan dito? Bulalas niyang tanong sa isipan at nagmadali na sa paglalakad. Pagkarating ni Yvonne sa kubo ay naroon na nga si Mirko na kausap si Nanay Auring. Hoy, anong ginagawa mo rito sa farm namin ha? Malakas niyang agaw sa atensyon nito. Bumaling to sa kanya at ngumiti. Hi Yvonne, I'm here to help you guys. Gusto kong bumawi at makipag-ayos sa inyo. By the way, may dala akong food for everyone. Sabi nito at tinuro ang mga pagkain na bitbit na mga kalalakihan kanina. Di ba sabi ko kahapon okay na? Hindi mo na kailangan pumunta rito. Okay na, pinatawad ka na nga eh. Ani Yvonne na totoo naman. Bagamat inis pa rin siya rito, ay hindi naman na siya magmamatigas para di ito mapatawad. Still, gusto ko pa rin makabawi sa inyo. That's why I'm here. Ha? Ano naman gagawin mo rito? Nagtatakang usisa niya. Well, hindi ko pa alam so maybe you can teach me something na pwede kong gawin dito.
Lola told me last night na tumulong dito para maging okay na tayo at makabawi ako sa inyo. Sagot nito. Nalaglag naman ang panga ni Yvonne sa gulat. Sinuyod niya ito ng tingin at sa itsura nito, halatang wala itong anumang experience sa farm. Sa suot pa lang nito mula sa sapatos hanggang sa jacket ay masasabi na ni Yvonne na mamahalin ng mga yon. Parang hindi sa farm ang punta ng pormahan ng lalaki kaya napapailing siya. Ma'am Ive, hayaan na po natin siya. Gusto lang talagang bumawi ni Sir Mirko. Sali na ni Pip, nakatabi pa rin si Mirko. Nakita ko siya kanina sa labas at nagsorry naman siya sa akin sa nangyari kahapon. Wala naman na yun, ma'am. Nagkaayos naman na kami. Isa pa wala naman talaga siyang intensyon na makasagasa. Nagpaliwanag na siya sa akin kanina kaya pinatawad ko na. Sana ikaw din, ma'am. Tinitigan ng matagal ni Yvonne si Mirko. Kita ang determinasyon sa mga mata nito na mapapayag siya, kaya sa huli ay wala na rin itong nagawa. Oo na. Pagsang-ayon na niya na ikinatuwa ni Mirko. Pero may alam ka ba sa farming? Anong alam mo sa gawain sa farm? Unti-unting napalitan ng ngiwi ang ngiti nitong galak na galak kanina. Napakamot na rin ito ng batok at parang nahihiya. Doon pa lang ay nakuha na ni Yvonne ang sagot sa tanong niya. Hay, kumain na nga lang muna tayo. Mamaya na kita tuturuan ng pwede mong gawin. Sabi na lang niya at tumalikod na rito para bumalik sa kubo. Matapos ang tanghalian na pinagsaluhan nila kasama si Mirko, ay naganda na ulit si Yvonne para bumalik sa naudlot na trabaho kanina. So anong gagawin ko? Tanong ni Mirko na nakasunod sa kanya. Napairap siya at inabutan ito ng maliit na basket at gloves. Tinanggap naman ito ng binata at pinagmasdan. Isuot mo yan, Anya. Talaga bang si Ma'am Teresa ang nagpapunta sa'yo rito? Yes, she told me last night na pumunta ako rito para tumulong at makabawi nga sa nagawa ko. If you're not believing me, I can call her. Akmang kukunin na nito ang phone nito na mabilis niyang pinigilan. Hindi na. Oo na, naniniwala na ako. May mga naiwan pa mga strawberry na hindi pa napipitas kahapon. Doon muna tayo. Sumunod ka sa akin. Anya at lumakad na papunta sa taniman. Sumunod nga si Mirko sa kanya. You know what? I should say na maganda at malawak nga talaga tong strawberry farm nyo, just like what Lola said. At sobrang mababait din ang mga tauhan nyo rito, even though may hindi ako magandang nagawa yesterday. Si Pip pa ang nag-approach sa akin kanina when he saw me. Anito at malalaking hakbang na lumakad kasabay niya. Tiningnan niya ito sandali na halos tingalain na niya dahil sa tangkad nito. Ngunit nang makita niyang nakatitig din si Mirko sa kanya ay mabilis siya ulit na nag-iwas ng tingin dito. Hindi naman lahat ng tao ay mababait, pero dito sa farm, sigurado ako na mababait ang mga tao rito. Kilala ko na silang lahat dahil bata pa lang ako kay kasama na nila ako dito sa farm noong si Papa pang nag-handle dito. Sagot niya at bahagyang napangiti nang maalala ang mga memories niya sa farm kasama ang papa niya. Dati playground namin to ni Ate Isabel. Tuwing walang pasok, nandito kami lagi para tumulong at pagmasdan ng mga tanim namin na strawberries. Kaya bata pa lang ay minahal ko na ang farm na to. Kaya after na nangyari kay Papa, ako na ang sumalo sa pamamalakad dito. Dagdag niya. Hindi niya namamalaya na napapakwento na pala siya. Well, yeah, kamahal-mahal naman talaga. Komento na narinig niya mula kay Mirko. Nang lingunin niya ito ay sa kanya ito nakatitig. Medyo nailang siya rito. Ha? Wala sa sariling himig niya. Napangiti ito. Nothing. Ang sabi ko'y kamahal-mahal tong farm nyo. So I understand kung bakit ganun na lang ang pagmamahal mo rito, Yvonne. Oo, ganun na nga. Nasabi na lamang niya at umiwas ng tingin dito. Pagkarating nila sa area ng taniman na may mga aanihin pang ibang variety ng strawberries, ay itinuro na agad ni Yvonne kay Mirko ang mga kailangang gawin. Hindi naman ganun kahirap mamitas ng strawberry at mukhang alam mo na rin naman ang itsura ng strawberry na pwede nang pitasin. So hindi ko na kailangang ituro pa yun sa'yo. Ani Yvonne na nagsisimula ng mamitas ng strawberries. Ngunit nang wala na siyang narinig mula kay Mirko, ay nilingon niya ito at nakita niya itong nagse-selfie pa sa paligid. Oh, sorry. I should capture this wonderful moment. I mean, first time ko lang magpipitas ng strawberries so, konting remembrance lang. Nakangiwing paliwanag nito at mabilis na tinago ang phone nito. Naiiling na napairap na lang si Yvonne at muling ipinagpatuloy ang pamimitas. So Yvonne, pwedeng magtanong sa'yo? Ani Mirko na namimitas na rin ng strawberries malapit sa kanya. Sinilip niya ito sandali at nakita niyang focus na focus ito sa pamimitas. Tinitignan talaga nito kung pwede na bang kunin ang strawberry o hindi pa.
Naramdaman ni Yvonne ang unti-unting pagtaas ng gilid ng labi niya sa nakikita, na agad niya ring pinigilan. O ano ba yun? Wag lang masyadong personal. No, it's not that personal naman. And I know naman di pa tayo masyadong magkakilala to ask you something too personal. Pero gusto pa kitang mas makilala kaya sa mga ganitong tanong muna siguro ako. Sabi nito na ikinakunot ng noo niya. O, ano nga itatanong mo? What's your full name? Medyo napanganga si Yvonne sa tanong na yon, pero sinagot din naman niya. Yvonne Marquesa Lopez. Sagot niya. Nasilip niyang tatango-tango naman to. How old are you? 26. Oh, so I'm 1 year older than you pala. Anito at muling pinagpatuloy ang pagtatanong. What's your favorite food? Kare-kare na maraming dinurog na mani. Oh, I haven't tried it before pero naririnig ko na yung kare-kare. Maybe I'll try it one of these days. How about your favorite color? Red and white. Your favorite flower? Tulips. Sagot niya na medyo tumataas na ang kilay. How about your favorite... Sandali nga, Mirko. Ano ba to, slam book? Mariing tigil na niya rito. Natawa naman ito na halos maging guhit na lamang ang mga mata. What? I'm just asking you some basic questions. Bawal pa mga personal na questions kaya ito muna. Sagot nito. Napapailing na napabuntong hininga na lamang si Yvonne. Sige, ako naman ang magtatanong sa'yo. Sabi niya. Sure. I like that. So what's your question? Akmang magtatanong na si Yvonne tungkol sa kung sino si Mirko at anong trabaho nito sa Korea nang humahangos na dumating si Pip. Ma'am Eve, pinapatawag ko po ni Lola Oring. Tumawag daw ang ate mo sa kanya at may emergency raw po. Hinihingal na balita nito. Napatayo si Yvonne at binitiwan ang basket na hawak. Ano raw ang emergency? Tanong niya at nagsimula ng lumakad. Nakasunod naman sa kanya ang dalawa. Hindi ko po natanong eh. Kausap pa ni Lola Oring si Ma'am Isabel nung pinatawag kanya sa akin. Sagot ng binata. Kinabahan si Yvonne at binilisan ng paglalakad. Sa taranta niya ay napatid siya sa isang nakausling bato. Ngunit bago pa man bumagsak ay may matipunong braso na ang humablot sa katawan niya at hinila siya bago pa siya bumagsak. Oops, careful. Ani Mirko na nasa likuran niya. Napalunok siya ng nilingon ito na seryosong nakatingin lang sa kanya. Salamat. You're welcome, but please calm down. Breathe, Yvonne. Everything's going to be alright. Pagpapakalma nito sa kanya. Pinikit niya ang mga mata at humugot ng malalim na paghinga. Very good. Now let's go. Anito bago siya binitiwan at lumakad na hawak ang kamay niya. Sa halo-halong kaba at pagkatuliro ay hindi na nagawang pansinin ni Yvonne ang paghawak nito sa kamay niya at paghila sa kanya ng marahan. Ang nasa isip lang niya ay kung ano bang emergency na sinasabi ng ate niya. Saktong pagkabalik nga nila sa kubo ay nasa labas na si Nanay Auring hawak ang cellphone nito. Iha, ang ate mo tumawag. Ito kausapin mo oh. Sabi ng matanda at ipinasa ang cellphone sa kanya na agad niyang kinuha. Hello Ate Isa, anong nangyari? Anong emergency ang sinasabi mo? Sunod-sunod niyang tanong rito. Yvonne, tumawag kasi si Mama sa akin ngayon lang. Nasa ospital daw sila ngayon. Sinugod daw nila si Papa eh. Sagot ng ate niya na bakas din sa boses ang pag-aalala. Naririnig niya rin sa background ang boses ng fiancé nito na pinapakalma to. Bakit daw ate? Anong nangyari kay Papa? Maluha-luha niyang tanong. Hindi ko pa nga rin alam eh. Wala pa sinasabi si Mama kasi tinitignan pa ng doktor si Papa. After tumawag ni Mama, umalis na ako agad sa factory at titawagan ka. Sumunod ka na rin doon. Sagot nito. Sige ate, susunod na ako ngayon din. Anya bago tinapos ang tawag. Pip, patawag naman si Kuya Henry. Ipagmaneho niya kamo ako pa ospital. Baling niya kay Pip. Naku ma'am, nakakaalis lang po nila. Wala rin pong sasakyan na naka-standby dito ngayon. Sagot nito na agad siningitan ni Mirko. I can bring you there, Yvonne. Dala ko ang big bike ko. Ako na maghahatid sa'yo. Alok nito. Tinitigan niya ito na naguhubad na ng suot na guwantes at ibinaba na sa mesa ang bitbit nitong basket. Let's go. I can bring you there fast, but you have to instruct me the direction. I'm still not familiar with the directions here. Dagdag pa nito at hinila muli ang kamay niya palabas na ng farm. Sige, salamat Mirko. Bumaling siya sa matandang tauhan. Aalis na po muna kami, Nay. Kayo na po muna bahala rito. Paalam niya kay Nanay Auring. Tahimik silang nakarating sa labas ng farm kung saan nakaparada ang big bike ni Mirko.
Isang helmet ang inabot nito sa kanya. You know how to wear it, right? Tanong nito na kunot noon naman yan tinanguan. Oo naman alam ko, pero hindi mo na ako kailangang ihatid. Magta-tricycle na lang siguro ako. May mga dumadaan naman dito na, wag na. Ako na nga maghahatid sa'yo sa ospital. Emergency yan, right? Anito na hindi na tinapos ang pagsasalita niya. Napatingin si Yvonne sa hawak na helmet at sa big bike ni Mirko. Kinakabahan siya at nag-alangan na sumakay roon, lalo pat nakita niya kung gaano ito katulin magpatakbo. Mukhang naunawaan naman ni Mirko ang agam-agam niya. Oh, are you thinking na hindi safe sumakay sa akin dahil mabilis ako magpatakbo? Look, I can get you to the hospital fast but safe, okay? Hindi naman ako reckless driver talaga, and mas lalo na kung angkas kita ngayon. Mas mabilis kitang maihahatid dun ng safe kaysa sa kung magko-commute ka. Pangungumbinsin nito at inagaw sa kamay niya ang helmet. Ito na ang nagsuot niyon sa kanya na wala na siyang nagawa kundi hayaan to. Promise, hindi akong papatakbo ng mabilis. Kung nabibilisan ka mo sa pagmamaneho ko, tell me para mabagalan ko pa. Dagdag pa nito. Sa huli ay wala na ring nagawa si Yvonne kundi ang pumayag na pagpahatid dito. Kung maghihintay nga siya ng dadaan na tricycle, baka abutin pa siya ng ilang oras. Isa pa, ilang sakay din ang kailangan niyang gawin bago makarating sa ospital. Kaya mas convenient nga kung magpapahatid na siya kay Mirko. Maingat siyang inalalayan nito na makaangkas sa big bike nito. Hold on to me tight, Yvonne. Ani Mirko na nakasuot na rin ng helmet. Hindi siya nagsalita pero kumapit siya sa damit nito. Huh? On my body, not on my jacket. Mahuhulog ka niyan eh. Sabi nito nang mapansin ang ginawa niya. Akmang aalma na siya nang pwersahang kunin ni Mirko ang mga kamay niya at pinahawak sa bewang at sikmura nito. Nakaramdam si Yvonne ng matigas na kalamnan nito sa sikmura nito na naghatid ng kakaibang init sa mukha niya. There, much better. Huwag ka nang bibitiw para hindi ka mahulog, okay? Anito at nilingon siya sandali. Nakataas pa ang visor ng helmet nito kaya kita niya ang singkit ng mga mata nito na parang ngumingiti sa kanya. Naiilang na umiwas siya ng tingin dito at yumuko. Oo na, sige na, paandarin mo na para makaalis na tayo. Nahihiyang sabi niya. Okay, kapit ah. Sagot nito bago pinatakbo ang motor. Habang nagmamaneho si Mirko ay di mapigilan ni Yvonne ang mailang sa sitwasyon nila ngayon. Siguro sa mga mata ng mga nakakakita sa kanila ay para silang magkasintahan sa lapit ng katawan nila sa isa't isa. Nakayakap na kasi halos siya rito. Di pa nakatulong na naaamoy ni Yvonne ang pabango nito na ewan ba niya? Pero parang nagagwapuhan siya lalo sa amoy nito. Yvonne, kung ano-anong iniisip mo. Tumigil ka nga. Nasa ospital na nga si Papa kung ano-ano pang iniisip mo. Sita niya sa sariling isipan. Sumunod naman si Mirko sa ipinangako nito na hindi magpapatakbo ng mabilis. Noong unay medyo kabado pa siya pero sa ilang minuto ng pagmamaneho nito ay naramdaman naman niyang safe nga siya rito. Siya ang nagtuturo ng direksyon na dapat daanan nito at makalipas nga ang halos isang oras ay nakarating din sila sa ospital kung saan dinala ang papa niya. Pagkababa ng motor ay dali-dali siyang pumasok sa ospital kasama si Mirko. Miss, may dinala ba rito na nagngangalang Alessandro Lopez? Anak niya ako. Tanong niya sa babaeng nasa information desk. Tumipa naman ito ng mabilis sa computer nito bago tumango. Meron po miss, nasa room 308 po siya. Nagpasalamat siya rito at tinakbo ang hagdan papunta sa third floor ng ospital. Nakasunod lang si Mirko sa kanya na nakabantay sa bawat hakbang niya. Masyado kasi siyang nagmamadali at binabantayan nito kung matitisod siya ulit. Room 308. Here, Yvonne. Ani Mirko na tumulong din sa kanya sa paghahanap ng silid. Dali-dali na binuksan ni Yvonne ang pinto at naabutan niya sa loob ang mga magulang niya, pati ang ate niya at fiancé nito. Papa? Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba, Papa? Naluluhan niyang tanong at mabilis na niyakap ang ama na nakahiga sa hospital bed. Bagamat hindi makapagsalita ay sinikap ng papa niya na haplusin ang ulo niya na tila nagpapahiwatig na okay lang to. Umayo siya ng upo sa gilid ng hospital bed at humalik sa noo ng papa niya bago bumaling sa mama niya. Ma, ano ba nangyari kay Papa? Natingnan na ba siya ng mga doktor? Anong sabi? Sunod-sunod niyang tanong sa mama niya. Oo anak, na-check na siya kanina. Spasticity raw sabi ng doktor. Nagkaroon ng stiffness sa mga joints niya sa tuhod sa tagal na nakastuck lang kaya nag-advise ang doktor na ipagpatuloy pa rin ang physical therapy ng papa mo para maiwasan na ulit ang ganito. Okay naman na siya sa ngayon. May in-inject sa kanya kanina para mabawasan ng pananakit ng kasukasuan niya. Pero mag-i-stay pa siya rito hanggang bukas.
Paliwanag ng mama niya, kahit papaano na may nakahinga na ng maluwag si Yvonne. Mabuti naman at okay lang si Papa. Pinag-alala mo ko ng sobra, Papa. Ani Yvonne at muling yumakap sa papa niya. Naagaw lang palayo roon ng atensyon niya sa eksaheradang pagsinghap ng ate niya. Oh my gosh, di naman ako nananaginip, di ba, love? Anang ate niya sa fiancé nitong katabi. Nang tingnan niya ito ay nakatingin ang ate niya sa may pintuan kung saan nakatayo rin si Mirko na sandaling nakaligtaan niya. Hello po. Awkward na bati ni Mirko sa mama at ate niya. Ma, Ate Isa, Kuya Clark. Si Mirko nga pala. Siya ang naghatid sa akin dito. Apo siya ni na Madam Teresa at Senyor Mauricio. Pakilala na niya rito sa kanyang pamilya. Mirko, mama ko nga pala. Ang ate ko at ang fiancé niya. At ito naman ang papa ko. Sunod niyang pinakilala ang pamilya niya rito. Nakangiting lumapit naman si Mirko. Hello po, ma'am. Nice meeting you po. Magalang na bati nito at nagmano pa sa mama niya. Medyo nabigla ang mama niya, maging siya. Pero napangiti rin ng mama niya. Nice meeting you rin, iho. Salamat sa paghatid sa bunso namin dito, ha. Hindi ko alam na may napakagwapong apo pala si na Madam Teresa. Hindi naman po. Nahihiyang tugon ni Mirko. Lumapit din ito sa papa niya at nagpakilala bago sunod na lumapit sa ate niya. Nakatitig lang si Yvonne rito, kaya kitang-kita niya ang eksaheradang ekspresyon ng ate niya. Hi, I'm Mirko Choi? Of course, kilala kita. I'm a fan. Pigil ang kilig na sabi ng ate niya na makipagkamay to rito. Oh my gosh, I can't believe this. Pinanood ko lahat ng mga movies at series mo. Super fan talaga ako at crush na crush nga kita eh. Pero may fancy na ako so idol na lang kita. Pero pwedeng pahagad magpa-picture na rin? Sure po. Pero pwedeng keep mo muna ang pictures natin. Nakangiting sagot ni Mirko. Dahil ba sa issue mo rin sa Korea? Oh, don't worry. Hindi naman ako naniniwala ron. Nasa side mo ako, Mirko. Payakap naman. Saad ng ate niya at mabilis na yumakap sa binata. Nagpa-picture din ito at talagang sinulit ang pagkakataon. Habang nangyayari naman yon ay tulala lang na nakamasid si Yvonne. Sa mga narinig mula sa ate niya ay unti-unting napagtanto niya kung sino nga ba si Mirko. Matapos makapagpa-picture ng ate niya at sandaling makipagkwentuhan kay Mirko, nagpaalam na rin ito sa kanila. I should go ahead. Nice meeting you po ulit. And get well soon po sa asawa niyo, ma'am. Magalang at may ngiti nitong sabi sa mama niya. Nakangiti rin namang nagpasalamat ang mama niya rito. Nang humarap ito kay Yvonne ay dali-dali siyang tumayo sa kinauupuan niya. Hatid na kita, Mirko. Sabi niya na tinanguan naman ito. Muli itong nagpaalam sa mama at ate niya bago sila lumabas ng silid. Naging tahimik lang ang paglalakad nila hanggang sa makarating sa parking lot ng ospital. Nagkaroon pa ng ilang minutong awkward silence sa kanila bago humugot ng malalim na paghinga si Yvonne at nagsalita. Salamat ulit sa paghatid sa akin dito, Mirko. Pasasalamat niya rito. Ngumiti naman ito at tumango. You're welcome, Yvonne. So, naihatid kita rito ng buo at ligtas. May bilib ka na ba sa driving skills ko? Hirit nito. Bahagyang napangiti siya pero dinaan niya rin sa pag-irap. Oo na, magaling ka nang magmaneho. Anya na tinawanan nito. Sige na, bumalik ka na sa loob, Yvonne. Mauuna na rin ako. Sabi nito bago sumampa sa big bike nito. Akmang magsusuot na ito ng helmet nang itanong na ni Yvonne ang kanina pa niyang gustong itanong dito. Mirko, isa ka bang artista? Tanong niya. Nakangiting tiningnan naman siya ni Mirko. You're not a fan of Korean novelas or Korean series, no? Hindi eh. Bihira lang kasi ako manood dahil mas focus ako sa farm noon pa man. Makes sense kung bakit hindi mo ako nakilala agad nung unang kita natin, unlike sa ate mo. Well, to answer your question, yes, I'm an artist in Korea. Sagot nito at kumindat pa. Kahit na expected na yun ni Yvonne ay nagulat pa rin siya nang marinig yun mula kay Mirko. May gusto ka pa bang itanong? Wala na. Salamat ulit. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Okay then. Una na ako. Kita na lang sa farm niyo tomorrow. Babalik ulit ako rin bukas. I enjoyed picking fresh strawberries eh. Anito bago sinuot ang helmet nito at nagpaalam. Hinatid ito ni Yvonne ang tingin at nang wala na ito ay saka lamang siya bumalik sa loob ng ospital. Nasa harapan na siya ng hospital room ng papa niya nang bumukas ang pinto at bumungad ang ate niya. Ikaw na babae ka, halika nga, mag-uusap tayo. Anito at dali-dali siyang hinila palabas ng garden ng ospital.
Ano ba pag-uusapan natin, ate? Bakit bigla-bigla mo na lang akong hinila dito? Nawiwirdohang tanong na niya rito nang maupo sila sa isang bench. Ano yun ha? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na kilala mo pala ang Korean star na si Mirko Choi? Eksaheradang tanong sa kanya ng ate niya. Ate, hindi ko naman alam na Korean star yung si Mirko. Actually, ngayon ko nga lang nalaman. Sagot niya na ikinairap na mga mata nito. Wala ka kasing kahilig-hilig manood ng mga Korean novela kaya wala kang kaalam-alam. At saka nasabi ko na to sa'yo noon, di ba? 5 years ago na yata nung nabanggit ko sa'yo na may apo si na Madam Teresa na artista ron sa Korea. Pinakita ko pa nga sa'yo yung movie na kasama siya noon. Di mo naaalala? Nakangiwing umiling si Yvonne. Sigurado siyang ginawa nga ng ate niya yun pero nakalimutan na niya. Pero ngayon na nabanggit na yun ng ate niya, ngayon niya napagtatanto na kaya pala parang pamilyar si Mirko sa kanya. Hindi ko na nga maalala, ate. Kailan mo pa siya nakilala? At saka, paano kayo nagkakilala? Ikwento mo nga, bruha ka. Kakamot ulong napilitan naman si Yvonne na ikwento nga sa ate niya kung paano niya nakilala si Mirko. Wala siyang kinaligtaan na kahit na anong detalye na maiging pinakinggan naman nito. Wow, so ganun pala kayo nagkakilala? For sure, kung alam mong si Mirko Choi siya ng Korea, baka di maging ganun ang treatment mo sa kanya. Anang ate niya matapos niyang magkwento. Ha? Porket sikat siya sa Korea, dapat special treatment na rito at okay lang na muntik siyang makasagasa? Gaga, syempre hindi. What I mean is, hindi ka magsusuplada sa kanya after nang nangyari. At saka he's sorry naman na raw, diba? Pumunta pa nga pala siya sa farm para tumulong at makabawi sa nagawa niya. Kaya wag mo na siyang pagsupladahan. Napakaswerte mo nga at sinusuyo ka ng isang Mirko Choi. Kung ako yan, baka naglupasay na ako sa kilig. Pero may pogong fiancé na ako kaya off-limits na ako maglandi. Sabi nito at humagigig pa ng mahina. Natawat na pailing na lamang si Yvonne hanggang sa may tanong na bumalik sa isipan niya. Ate, ano naman yung sinabi mo kanina na meron siyang issue sa Korea kaya siya nandito? Yun ba? Bakit hindi mo kay Mirko mismo tanungin? Total, nagkakilala naman na kayo. Ha? No way, ate. Parang ang feeling close ko naman agad kung itatanong kong personal na bagay na yan sa kanya mismo. Tanggi niya. Ikaw ang bahala, basta hindi ko sasabihin sa'yo. Ikaw nang kusang umalam. I-search mo o kaya itanong mo sa kanya mismo. Halika na, balik na tayo sa loob. May ipapanood ako sa'yo ng movie ni Mirko. Dali! Excited na sabi nito at hinila siya pabalik sa loob ng ospital. Maghapon ay nagstay lang sila sa ospital para samahan ng mama at papa nila. Nagmarathon din sila ng ate niya ng mga movies at series na kasama si Mirko. Doon lang nag-sink in ng tuluyan kay Yvonne na sikat nga at mahusay na artista si Mirko sa Korea. Kahit ang mama nila ay nakisama na rin sa panonood nila. Nagulat nga rin ito nang malaman na artista pala si Mirko. Kinabukasan ay halos tanghali nang nagising si Yvonne. Napuyat kasi siya sa pagbabasa ng mga articles at balita tungkol kay Mirko. Marami-rami rin naman siyang nalaman tungkol dito. Ewan ba niya at bigla siyang na-curious sa lalaki. Wala na ang ate niya nang bumaba siya kaya mag-isa na lang siyang nag-almusal bago umalis. Pagdating niya ng farm ay sinalubong agad siya ng mga tauhan. Nagtanong ang mga ito tungkol sa kalagayan ng papa niya. Maraming salamat sa pag-aalala niyo. Ayos naman na si Papa at makakauwi na rin siya mamaya. Anya sa mga ito bago pinasimulan ng trabaho. Nanatili pa sa kubo si Yvonne ng ilang minuto at tila may hinihintay. Napansin niyo ni Nanay Auring. Iha, may inaasahan ka bang darating ngayong araw? O sisa nito? Wala naman po, Nanay Auring. Ganun ba? Panay kasi ang silip mo sa labasan kanina pa. Kung may darating man ay ipatatawag na lamang kita. Sabi nito at tinanguan na lamang niya bago nagpaalam na magtatrabaho na rin. Lumipas na ang mga oras at marami-rami na ring nagawa si Yvonne. Dumating at lumipas na rin ang tanghalian pero walang Mirko na dumating. Sabi niya babalik siya rito pero bakit wala pa siya? Siguro tinamad na yun at di na kayang bumalik dito. Oo, siguro yun na nga. Bulong niya sa sarili habang nag-aalis ng mga dahon sa mga tanim. Ma'am Eve, may sinasabi po kayo? Ani Pip na kasama niyang nagtatrabaho. Ha? Wala Pip. May iniisip lang akong pwedeng fertilizer para sa mga tanim. Palusot na lamang niya na binili naman ito. Nagpa siya nang magpahinga si Yvonne ng bandang 4:00 ng hapon. Hindi na niya inaasahang magpapakita sa farm si Mirko sa araw na yon. Kaya nagulat siya nang makita itong tumatakbo palapit sa kanya.
Hi Yvonne, good afternoon. Hinihingal na bati nito sa kanya. Hello, good afternoon din. Anong ginagawa mo rito? I'm really sorry kung ngayon lang ako. May pinaasikaso kasi si Lola sa akin kaya natagalan ako sa pagpunta rito. Ayos lang naman, hindi man naman kailangan pumunta palagi rito. Hindi naman kita empleyado at hindi kita pinapasahod para magtrabaho rito. Isa pa, sa nagawa mo kahapon, quits na tayo ron kaya kahit hindi ka na pumunta rito, ayos na. Aniya, bagamat sa loob-loob niya ay hinahanap niya rin ito kanina pa. No, it's okay. Gusto ko talagang pumunta rito. I have nothing else to do with my stay here so might as well dito na lang ako maglaan ng oras sa farm nyo. I actually find this place peaceful and calming. Nag-enjoy ako rito at gusto ko ang vibe ng farm, pati na ang mga tao rito. Sagot nito na hindi niya inaasahan. Ganun ba? Kung yan ang gusto mo, ikaw na bahala. Pero wala akong ipapasahod sa iyo Natawa ng bahagya si Mirko at sa maikling sandali na yon ay biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Yvonne. Hindi niya maintindihan pero tila naging mas pogi sa mga mata niya ang lalaki. It's okay, Yvonne. Free fresh strawberries are enough for me. Sabi nito bago pumitas ng isang strawberry sa gilid at kinagatan. Lihim na napakagat ng labi si Yvonne at mabilis na umiwas ng tingin dito. Okay, sige, ikaw na bahala, Mirko. Pero bakit nga pala humabol ka pa rito? Maya-maya lang din ay uuwi na kami. Tapos na ang trabaho ngayong araw. Sabi niya at nagpatuloy na sa paglalakad pabalik sa kubo. Sumunod naman sa kanya si Mirko. Humabol talaga ako para sabihin sa'yo kung bakit di ako nakarating na maaga. Wala kasi tayong kontak kaya hindi kita natawagan. Oh, about that, pwede bang mahingi ko ang contact number mo? Tumigil siya sandali at nilingon si Mirko na nakangiti na sa kanya at nakalahad na ang phone sa kanya. Pabalik-balik niyang tiningnan ang binata at ang phone nito bago niya dahang-dahang inabot ang phone. Oo, ayos lang naman. Anya bago tinipa sa phone nito ang contact number niya. Nice, thank you. Oh, by the way, may gagawin ka pa ba, Yvonne? Wala naman na. Bukas na ulit ang trabaho kaya uuwi na kami. Bakit mo na itanong? Good. Gusto sana kita ngayain sandali sa hotel. I baked strawberry cake earlier and I want you to try it. Nito na ikinagulat niya. Marunong ka mag-bake? Yeah, konti lang. My mom's a good baker. She's a pastry chef so sa kanya ako natuto. After ng meeting namin kanina kasama si Lola, naisipan kong mag-bake gamit ang mga strawberry na galing dito. Naisip ko na ipatikim sa'yo if it's okay with you. Sandaling napaisip si Yvonne kung sasama ba siya rito o hindi. May konting ilang na kasi siya rito after niyang malaman na big star pala to sa Korea. Pero deep inside her ay may nagpupush din sa kanyang sumama at mas makilala pa ito. Kaya kalaunan ay pumayag din siya. O sige, pero hindi ako magtatagal ha. Ngayong araw na rin kasi madi-discharge si Papa at baka mamayang gabi makakauwi na sila. Anya. Sure, saglit lang tayo at ako na rin na maghahatid sa'yo pa uwi. Okay, sige. Pagdating nila sa kubo ay nagpalit muna ng damit si Yvonne at nag-ayos sandali. Nahihiya naman siya na sumama kay Mirko na amoy araw siya at amoy farm, habang ito ay sobrang bango. Matapos niyang mag-ayos ay nagpaalam na rin siya sa mga tao sa farm, bago sila umalis ni Mirko papunta ng hotel sakay ng big bike nito. We're here. Ni Mirko nang makarating sila sa hotel. Sa isang exclusive na parking lot sila tumigil. Naunang bumaba si Mirko at inalalayan si Yvonne. Thank you. You're always welcome po. Nakangiting sagot nito. Medyo namula roon si Yvonne na mabilis na umiwas ng tingin. Let's go, doon tayo sa garden area. Napaprepare ko na ang food doon. Ni Mirko na inaya na siyang pumasok. Pagdating nila sa garden area ay nakahanda na nga roon ang cake na sinasabi nito na binake nito at may mga ilan din pagkain. Kapansin-pansin din na sila lamang ang nasa garden. Marahil ay pinareserve yun ni Mirko bilang isa nga rin siyang Korean star kaya need nito ng privacy. Pinaghila siya ni Mirko ng upuan at muli siyang nagpasalamat dito bago naupo. Nandito pa ba si na Madam Teresa? Tanong niya pagkaupo. Naupo rin muna si Mirko bago sumagot. I don't think so. Ganitong oras kasi nasa mansyon na sila. Why? Do you want to see them? Ganun ba? Tinanong ko lang naman baka kasi nandito pa sila ay mabati ko muna sila. Sagot niya habang pinagmamasdan si Mirko na kinukuha na siya ng pagkain. Medyo na-touch siya sa pagiging gentleman nito. Unti-unti pa lang niyang nakikita ang ugali nito. You're really close to Lola Teresa, no? Gano'ng katagal mo na silang kilala? Nakangiting ni Mirko matapos lagyan ng strawberry cake ang mga plato nila.
6 years ko na silang kilala dahil 6 years na rin sa amin sila lagi kumukuha ng strawberries. Hindi ko naman masasabi na close na talaga kami kasi occasional lang din ang pagkikita namin. Pero para sa akin, para ko na silang lolo at lola. Sagot niya rito na may bahagyang ngiti. 6 years? So matagal-tagal na rin pala. But why didn't you call them lolo and lola? Ha? Nakakahiya naman kasi kung tatawagin ko silang ganun. Loyal customers namin sila. I'm sure they'll be happy if you call them lolo and lola. Especially Lola Teresa. She's so proud of you and adores you, you know. And besides, you will call them like your own lola and lola din soon. Ani Mirko pero medyo pabulong na ang dulo. Ha? Ano yung huling sinabi mo? Medyo hindi ko narinig. Usisa ni Yvonne. Natatawang umiling naman si Mirko. Nothing. Sabi ko, you already know na Korean star tong kausap mo. Yet hindi ka pa rin nagpapapicture. Ngising sabi nito. Medyo sumimangot si Yvonne at inirapan to. Hindi mo naman ako fan, no? Kahapon ko nga lang nalaman na artista ka pala sa Korea. Yeah, you have a point. Pero siguro kung alam mo una pa lang na artista ako, siguro hindi mo ako papaluin ng bag mo nung nakita ulit tayo, right? Ha? Hindi rin, no? Hindi porket artista ka, pagbibigyan kita, lalo na't may nagawa kang mali. Kundi ko nga lang nalaman na apo ka pala nila Madam Teresa, baka pinapulis na talaga kita. Anya at tinuro pa ito gamit ang tinidor. Uy, wag naman. Hindi pa nga humuhupa ang issue ko sa Korea, madadagdagan pa rito. Baka maubusan na ako ng fans and supporters yan. Nakuha pa nitong magbiro bago kumain sa cake nito. Napatitig dito si Yvonne at nag-aalinlangan na magtanong patungkol sa issue na yon. Pero kalaunan ay kusa na ring lumabas sa bibig niya. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo rin sa Korea? Kung hindi mo mamasamain ang tanong ko. Tanong niya. Tumingin sa kanya si Mirko at ngumiti ng bahagya. No, it's okay. Hindi naman masyadong big deal sa akin dahil alam ko namang malinis ako. Sabi nito at uminom muna siya ng juice bago nagpatuloy. So ano nga yun? Hindi kasi talaga ako mahilig manood ng TV lalo na ng K-drama kaya wala akong alam. May isa kasi akong co-star na kasama ko sa isang series na nagiya sa akin na mag-bar last month. Bilang pakikisama sa kanila at celebration na rin sa success ng series, sumama ako. Di ko naman alam na yung bar na pinuntahan namin may mga prostitution pala. Nagulat na lang din ako na may mga pulis na ron na nire-raid ang bar. Sunod na dumating ang mga media at natsyempohan kami. Kaya yun, dawi tuloy ang pangalan namin sa issue. Nagbigay naman ako ng clear statement ko sa issue pero since nadawit na ako, ginatasan yun ng media, lalo na ng ibang entertainment na kalaban ng company namin. Kaya para makaiwas muna sa mata ng media, pinagbakasyon na muna ako rito ni na ma'am hanggang hindi pa humuhupa yung issue. Tahimik lang na nakinig si Yvonne kay Mirko hanggang sa matapos itong magkwento ng pinagdaanan nitong issue sa Korea. For you, Yvonne, do you think I'm that kind of person? Yung pumupunta sa isang lugar na may prostitution? Tanong nito sa kanya. Inabot niya ang baso ng juice at mabilis na sumimsim dito bago yun sinagot. Well, hindi pa kita lubos na kilala para may mapagbasihan ako ng sagot sa tanong mo. Pero kung opinion ko lang base sa narinig ko sa'yo at sa klase ng pamilya na meron ka, tingin ko naman hindi ka ganoong klaseng tao, Mirko. Mabuting tao si na Madam Teresa. At siguradong ganun din ang anak nila na mama mo. Marunong ka rin naman magpakumbaba at alam mong tumanggap ng pagkakamali. Gumagawa ka rin ng paraan para makabawi sa mga nagawa mo. Kaya tingin ko ay mabuti kang tao, Mirko. Yun ang tingin ko. Dagdag niya dito at medyo nahiya nang makitang nakangiti ito sa kanya. Wow, ang sarap naman sa tenga marinig ang mga sinabi mo, Yvonne. Well, thank you. Salamat kung ganyan ang tingin mo sa akin. Sinsero nitong pasasalamat. Umiwas ng tingin si Yvonne dahil sa bilis ng tibok ng puso niya at pinagtuunan na lamang ng pansin ng cake. Medyo gulat pa nga siya na masarap ito, kaya nagsunod-sunod pa ang pagsubo niya. Matapos nilang ubusin ang cake sa kani-kanilang mga plato, ay nagpahatid na rin si Yvonne kay Mirko. May pinadala pa ito na isang box ng cake para sa pamilya niya. Salamat ulit sa merienda at sa paghatid sa akin dito, Mirko. Ayaw mo bang pumasok muna? Pasasalamat at alok niya rito nang saktong bumukas ang gate at lumabas ang mama at ate niya. Oh, andyan ka na pala, nak. Anang mama niya bago bumaling kay Mirko. Hello po, ma'am. Good evening po sa inyo. Nagmerienda lang po kami sandali ni Yvonne. Para po pala sa inyo. Strawberry cake po. I baked that po. Magalang na sabi ni Mirko at inabot ang box ng cake na bitbit nito sa mama ni Yvonne. Nako, nag-abala ka pa. Salamat iyo .
Kumain na ba kayo? Baka gusto mong saluhan na kami sa hapunan. Alok ng mama niya na ginatungan din ng ate niya. Oo nga Mirko, masarap magluto si mama. Welcome ka rito. Sabi nito na may malawak ng ngiti. Pasimple rin itong kinalabit ang tagiliran ni Yvonne na hindi naman napansin ni Mirko. I would love to pero may dinner din po kasi kami ng lolo at lola ko sa labas ngayon. But if it's okay po sa inyo, tomorrow po pwede akong bumisita rito. Ani Mirko. Tahimik lang na nakikinig si Yvonne. Natutuwa sa nakikitang paggalang ni Mirko sa mama niya. Oo naman, okay na okay lang iho. Welcome ka rito sa amin. Sige po, magpapaalam na rin po ako. Yvonne, bukas na lang uli. Sige, mag-ingat ka sa pag-uwi. Salamat pala ulit Mirko. Ani Yvonne at ramdam niya ang kakaibang titig sa kanya ng mama at ate niya. Thank you too Yvonne, I'll go ahead. Good evening po ulit sa inyo. Ngumiti pa si Mirko kay Yvonne bago ito nagpaalam. Nang makalayo na ito ay malakas siyang kinalabit ng ate niya sa tagiliran. Harot kang babae ka? Kaya naman pala di ka pa nagkaka-boyfriend dito ay dahil nasa Korea naman pala ang future mo. At isa pang big star. Ibang level ang ganda mo sis, pang international. Ano mong pinagsasasabi mo ate? Nagmerienda lang kami, may issue ka na agad. Depensa niya, bagamat ramdam niyang nagiinit ang mga pisngi niya. Sus, sa ganyan din kami nagsimula ni Clark dati. Pamerienda rin. And look at us now. We're engaged. Don't worry, Sisi. Support ako rin sa kaharutan mo. Halika na nga sa loob, magkwento ka. Anito at kinaladkad na siya papasok. Napailing naman ang mama nila na sumunod din sa kanila. Mabilis na dumaan ang mga araw at hindi namamalaya ni Mirko na halos magdadalawang buwan na siya sa Pilipinas. Isang buwan na rin siyang pabalik-balik sa strawberry farm ni na Yvonne para tumulong dito at para mas mapalapit pa dito. At sa mga dumaang araw na nakilala niya to, unti-unting nahulog ang loob ni Mirko sa dalaga. Bagamat minsan ay nasusungitan pa rin siya nito. Maraming pagkakataon naman na nakakabiruan na niya ito at masasabi niyang close na sila nito. Natutuwa siya rito dahil kahit alam na ng dalaga ang kasikatan niya, hindi ito naging aloof sa kanya at hindi siya tinatratong big star. Kung paano ito makitungo sa kanya noong umpisa, ganoon na ganoon pa rin ito ngayon. Hindi rin ito gaya ng iba na binabago ang sarili para magpa-impress sa kanya. Si Yvonne ay nagpapakatotoo na labis niyang hinahangaan. Hindi siya nito tinuring na sikat na artista. Walang special treatment. Bilisan mo na riyan, Mirko. Aba, hindi ka talaga makakapagmerienda kapag di mo natapos yung pag-aalis ng mga dahon dyan. Ani Yvonne na nakatayo sa likuran niya. Ito na nga po ma'am, minamadali na po. Bilisan mo pero ingat naman sa pagbabawas ng mga dahon sa tanim. Baka naman maglagas lahat ng strawberry dito. Wala kang tiwala sa akin ha. Alam ko nang gagawin dito, Yvonne, okay? Naturuan na ako ni paring Pip. Anya sabay akbay sa binatang kasamang nagbabawas ng mga dahon ng tanim na strawberries. Siguraduhin mo lang. O sige na, babalik na ako sa kubo. Gusto mo ba ng strawberry milkshake? Ngumiti siya dito ng malaki na halos mawala na ang mga mata niya. Yes, please. Ikaw ang gagawa ha. I'm in love with your milkshake na kasi. Anya at Pilyong kumindat dito. Kita niya ang pamumula ng mukha nito bago siya pinalo sa balikat. Puro kakalokohan, dyan na nga kayo. Sabi nito at mabilis na lumakad palayo sa kanila. Naiwan sila ni Pip na nagtatawanan. Hala ka, Sir Mirko. Iniinis mo na naman si Ma'am Eve. Naiiling na biro nito. Okay lang yun. She's beautiful naman kahit naiinis. Iba na talaga ang pagkakrush mo kay Ma'am Eve, Sir Mirko. Bakit kasi hindi mo paligawan? Bagay naman kayong dalawa. Ang ganda nga ng combination nyo eh. Go-pings ka, maganda naman si Ma'am. At saka pareho naman kayong single, diba? Napangiti si Mirko rito at sinilip muli si Yvonne na naglalakad na palayo. Darating din tayo riyan, Pip. Hindi ko lang minamadali dahil ayaw ko siyang mabigla. Noong umamin pa nga lang ako na crush ko siya, halos hindi na niya ako kinausap eh. Kundi lang sa ate niya, baka talagang hindi na niya ako pinansin. Anya at naalala ang araw na yon. May 3 linggo na rin ang nakararaan noong inamin niya kay Yvonne na may crush siya rito. Akala nito ay binibiro niya lang to, kaya nainis ito at hindi siya pinansin. Kaya para makabawi ay araw-araw siyang bumibisita sa bahay ni na Yvonne at nakikipagkuntsaba sa ate nito. Ito ang tumulong sa kanya para pansinin siya ulit ni Yvonne at nagpakita pa ng suporta para sa kanya. Alam mo sir, para mas mahulog kayo sa isa't isa, kumain kayo ng sabay ng kambal na strawberry. Sabi muli ni Pip na umani ng atensyon niya.
Kambal na strawberry? What's with that? Hindi mo pala alam yun, sir. Ganito yun. May matandang paniniwala kasi na kapag ang dalawang tao raw ay kumain ng tig-isang peraso ng kambal na strawberry, sila ay mahuhulog sa isa't isa. Namangha si Mirko sa narinig na kwento mula kay Pip. Really? Totoo ba yun? O sisa niya rito. Nagkibit balikat naman ng binata. Ewan, pero ako naniniwala kasi si Lola Oringco at si Lolo Nestor, ang kwento nila kumain din sila ng kambal na strawberry noon at sila nga nagkatuluyan. Really? Baka totoo nga. Tara, hanap tayo rito para makain na namin ni Yvonne. At ma-inlove na rin siya sa akin. Excited niyang sabi. Natawa naman si Pip. Nako, malabo yan, sir. Bibihira lang naman yun eh. At saka ilang anihan nang dumaan na wala kaming nakikitang kambal na strawberry rito. Napakamot naman ng ulo si Mirko at medyo nadismaya. Sayang naman. Well, I can look for it naman. Hahanap ako ng kambal na strawberry na yan, kahit san pa. Anya sa isipan. At yun nga ang ginawa ni Mirko. Sa mga sumunod na araw ay naghanap siya ng mga shop at kahit sa online na may mga kambal na strawberry. Pero bigo siyang makakita ni isa. Lalo tuloy siyang nadismaya at nahahalata na yun ni Yvonne. Uy, okay ka lang ba? Bakit nitong mga nakaraang araw parang iba ka? May problema ba? O sisa ni Yvonne. Kasalukuyan silang nasa isang coffee shop. Nakadisguise pa rin siya para sa privacy niya tulad ng palagi niyang ginagawa kapag lumalabas sila. I'm okay, Yvonne. May hinahanap lang kasi ako tapos hindi ko makita. Ano naman yun? Nothing. Bawal kong sabihin sa'yo. Confidential. Ganun ba? Sige, di na ako mag-uusisa. Pero kung ano man yan, relax ka lang. Mahahanap mo rin yan. Natawa siya. Wala itong kamalay-malay na kambal na strawberry ang hinahanap niya para sa kanilang dalawa. Siguradong kapag nalaman nito yon ay mapagsusupladahan na naman siya nito. Yeah, sana nga eh. Para mangyari na ang magic. Anya sabay simsim sa iniinom na iced coffee. Ha? Anong magic? Tanong muli nito. Nakangisi siyang umiling. Nothing. Napairap na lang si Yvonne at napailing-iling. Ewan ko sa'yo. Tara na nga, uwi na tayo at gusto ko nang magpahinga. Tulad ng nakagawian ay hinatid niya ulit ito matapos nilang magmerienda. Para sa kanya ay date na nila yun ni Yvonne na tuwing hapon nilang ginagawa bago ito ihatid pa uwi. Nang siya naman ang makauwi sa mansyon ng lolo't lola niya ay sinalubong siya ng mga ito. Apo, your mama called earlier. Pinauuwi ka na raw ng papa mo sa Korea. Bungad ng lola niya. Siguro kung noon pa yun sinabi sa kanya ay baka nag-celebrate na siya. Pero ngayon ay bigla siyang nagdalawang isip. Bakit daw pula? I don't know. Ang sabi lang ng mama mo ay may kailangan daw kayong pag-usapan ng papa mo roon. And he's expecting you 2 days from now. Sagot nito. Nang gabing yun ay halos hindi nakatulog si Mirko. Nakausap niya na rin sa phone ng papa niya at pinauuwi nga siya nito para ayusin na ang pangalan niya. Gusto naman niyang mangyari agad yun para matapos na ang issue. Pero kapag naiisip niyang maiiwan niya si Yvonne at ang nakasanayan ng gawain sa farm, ay nalulungkot siya. Kung kailan naman bala ko na manligaw, saka pa ako pinapabalik. What a good timing. Frustrated niyang daing. Kinabukasan ay kinausap niya agad si Yvonne tungkol sa pagbabalik niya sa Korea. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Kailangan mo ang bumalik doon para malinis mo na ang pangalan mo. At nang sa ganun makabalik ka na sa karir mo ron. Anito nadama niyang may lungkot sa tinig. Hindi siya nakapagpigil na yakapin ito na bahagyang ikinagulat nito. Mirko? Bakit mo ako niyayakap? Tanong nito. Napangiti siya at mas hinigpitan pa ang yakap dito. Because I'm gonna miss you, Yvonne. Ako ba, hindi mo ba ako mamimiss? Hirit niya. Matagal-tagal bago ito nakasagot. Mamimiss din. Mamimiss ka namin dito sa farm. At saka, pwedeng-pwede ka naman bumalik ulit dito anytime eh. Yeah, I will definitely come back here. Haayusin ko lang ang issue ko ron din, babalik ako agad dito. Kakain pa tayo ng kambal na strawberry. Sabi niya na pabulong ang dulo. Ha? Anong kakainin? Huwag ka kasing bumulong dyan. Wala. Ang sabi ko, wag mo ako masyadong mamimiss. Baka di na ako makatulog at makakain dun kakaisip mo sa akin. Hirit niya dahilan para paluin siya ni Yvonne sa likod at kusang kumala sa yakapan nila. Napakayabang talaga. Nakakainis. Anito. Ngumiti siya ng malaki nang makitang namumula na naman to. You're so beautiful when you blush, Yvonne. Para kang strawberry, red and sweet. Banat niya at kumindat pa rito. Lalo tuloy itong namula at nailang nang makipagtitigan sa kanya.
Ewan ko sa'yo, Mirko. Aalis nga na nga lang kung ano-ano pang sinasabi mo. Tara na nga, itreat mo kami bago ka umalis. Bilis! Anito at hinila siya pabalik sa kubo kung nasaan ang ibang tauhan ng farm. Buong maghapon ay nakipag-bonding muna siya kay Yvonne at sa ibang tauhan sa farm. Sinulit niya ang sandaling yon bago bumiyahe ng Korea kinagabihan. Pagdating sa Korea ay kaliwat kanan na shows at interviews ang kinailangang gawin ni Mirko. Trinabaho talaga niya at ng entertainment na pagmamayari nila ang lahat para maalis na ang pangalan niya sa issue. Halos mag-iisang buwan niyang tinatrabaho yon na kalaunan ay naging matagumpay rin naman. Tuluyan na rin nawala ang bad publicity laban sa kanya at bumalik na ulit ang mga endorsements niya. Son, Director Yun called me earlier and told me you rejected the big project he's offering you. You're supposed to be the lead role in that project. Why did you reject it? Tanong ng papa niya habang sila'y naghahapunan. Naroon kasama niya sa mesa ang mama niya at kuya niya na naghihintay rin ng sagot niya. Isang malalim na paghinga ang binitiwan ni Marco bago sinagot ang tanong ng papa niya. Apa, I rejected it because I just decided that I want to take a break from the showbiz industry. Sagot niya na ikinagulat ng mga to. You what? You want to take a break from acting? But why? This is the good time for you to take back your spotlight after what happened. Hindi ba kapaniwala ang tanong ng papa niya? Maybe he has a reason, Apa. So come on bro, tell us. Bakit mo gusto magpahinga na muna sa showbiz? Singit na rin ang kuya niya. Tiningnan niya ito pati ang mama niya na mukhang may ideya na rin. Napangiti ito sa kanya na sinuklian niya rin ng matamis ng ngiti. I wanna go back to the Philippines. Nakangiting sagot niya. But why? Your life is here in Korea. What are you going to do in the Philippines? Tanong ng papa niya. To be with the girl I love. Walang pag-aalinlang ang sagot niya. Muli ay nagulat ang papa niya samantalang napangiti at napailing naman ang mama at kapatid niya. Unti-unting nakabawi ang papa niya at natawa sa narinig. Kita ang pagkamangha at gulat rito. You met a girl in the Philippines who captured your heart? And you're telling this to us now? Anang papa nila. Actually, I already had a hunch, Apa. I heard the news from Lola Teresa that he's been visiting a strawberry farm in La Trinidad. So, she's a strawberry farm girl, huh? Ngising sabi naman ng kuya niya. Napabaling siya sa mama niya nang hawakan nito ang kamay niya. Bakit hindi mo siya ikwento sa amin ngayon, anak? Kay mama ko lang naririnig ang mga ginagawa mo rin sa Benguet. I want to hear it from you now. Come on. Wika din ng mama niya. Napangiti na lamang siya at nagkwento nga sa mga ito ng mga pinagkakaabalahan niya sa Pilipinas at kasama na roon si Yvonne. Masayang-masaya si Mirko na ikwento sa pamilya ang babaeng nagugustuhan at labis ang pasasalamat niya na suportado ng mga ito ang pagbabalak niyang ligawan si Yvonne. Hindi naman kasi mahigpit sa kanila ang mga magulang, lalo na sa babaeng gusto nilang mahalin. At isa yun sa pinagpapasalamat ni Mirko sa mga magulang nila. Matapos ang dinner at matanggap ang pagpayag ng papa niya na bumalik na ng Pilipinas, ay tinawagan niya si Yvonne. Sa video call na lang sila madalas nagkakausap mula nang dumating siya sa Korea. Annyeonghaseyo! Bati ni Yvonne pagsagot nito ng video call. Natawa naman si Mirko sa cute na pagsasalita nito ng Korean. You're so cute when you're doing that, Yvonne. Bolero? Hindi ko nga alam kung tama ba ang pagkakasabi ko eh. Ayos lang naman, tama naman eh. Gusto mong turuan pa kita ng ibang Korean? Sige. Gusto ko yan para may iba rin akong alam na Korean words. Pero kapag bumisita ka nalang ulit dito, ang hirap kasi intindihin over video call eh. Anito na ikinatuwa niya. Hinihintay pa rin nga siya nitong bumalik. Sige, tuturuan kita pagbalik ko. Sagot niya at nangamusta na rito. By the way, kumusta na ang farm? Okay naman. Next month ay aanihin na namin yung mga isang variety ng strawberry dito. Yung pinapaalagaan ko sa'yo. Really? Wow, I hope nandyan ako para ako rin ang aani sa kanila. Oo nga eh. Kailan ka ba ulit makakabalik dito? Siguro matatagalan pa, no? Tanong nito. Napangiti siya dahil ramdam niyang namimiss na rin siya nito tulad ng pagkamiss niya rito. Miss mo lang ako eh. Miss mo na ako, no? Kahit sa video call ay kitang-kita ang pamumulan nito, kaya lalo siyang natawa. Ang kabal mo talaga, hindi no? Hindi kita namimiss. Kahit magtagal ka pa riyan, okay lang. Sagot nito na tinawanan niya lang. Well, I don't know kung kailan ako makakabalik ulit dyan. May isang project kasi akong gagawin at kailangan paghandaan. Itong project na to, matagal ko nang gusto tong gawin.
At hindi ko na kayang patagalin pa to kaya gusto ko nang gawin. Sabi niya na ang tinutukoy lang naman talaga ay ang plano niyang pag-uwi sa Pilipinas para sorpresahin ito at ligawan. Nakita niya ang unti-unting paglungkot ng mukha ni Yvonne na pilit itong tinatago. Ganun ba? Okay lang yun. Pagtuunan mo muna ng pansin ng project na yan. You deserve it, Mirko. Congratulations na ngayon pa lang. Sabi nito at halos hindi niya mapigilan ang tumawa. Yeah, I really deserved it. Sana nga maging successful para mas masaya. Magiging successful yan. Mahusay ka naman na aktor, di ba? At saka kung pangarap mo talaga yan, dapat ay paghusayan mo. Kayang-kaya mo yan. Aabangan ko yung movie or series na yan na gagawin mo. Akalain mo yun, naging K-drama fan na rin ako dahil sa'yo. Pero huwag ka mag-alala, ikaw lang ang opa na pinapanood ko. Opa? Oo, kasi naririnig ko sa mga movies mo na tinatawag kang opa ng mga kasama mong babae sa movie. Cute, di ba? Oo, cute. Lalo na pag sinabi mong saranghe. Ano ka mo? Hindi ko masyadong naintindihan. Wala po. Sabi ko, bogo si Poyo. Ano yun? It means I miss you. Okay. Bogo si Poyo, opa. Nabiglang sabi naman ni Yvonne. Kumagat na lang sa unan si Mirko para pigilan ang sarili na tumawa sa kilig at sa sariling kalokohan. Kahit na alam niyang natutuwa lang si Yvonne mag-aral ng Korean language, para sa kanya ay may meaning yun. Tumagal ng halos 3 oras ang pag-uusap nila bago sila nagpaalam sa isa't isa. Habang nakahiga sa kama niya ay hindi mapigilan ni Mirko ang mapangiti. Wait for me, Yvonne. I'll see you again. May strawberry pie. Anya bago natulog. Nasa isip na niya ang pagbabalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Susurpresahan niya rin ang babaeng pinakamamahal. Ang farm girl na bumihag sa puso niya. Samantala sa mga sumunod na araw sa farm, ay abalang-abala si Yvonne sa paghahanda para sa darating na anihan ulit ng ibang variety ng kanilang strawberry. Habang pinagmamasdan niya ang mga bunga ng mga tanim na malapit ng anihin, ay hindi niya mapigilang maalala si Mirko. Ang mga strawberry na yun kasi ang pinaalaga niya kay Mirko. Ay, sana nandito siya para nakikita niya mga to. Nandito rin sana siya para kasama siyang umani ng mga to. Bulong niya sa sarili. Sa halos mag-iisang buwan na mula noong bumalik ng Korea si Mirko, ay hindi maitatanggi ni Yvonne na hinahanap-hanap na niya ang presensya nito. Kahit na nagkakausap sila sa video call o sa tawag, ay iba pa rin kapag nakakasama niya ito. Kaya nga nang makausap niya ito noong nakaraan at sabihin nitong may project ito na gagawin at baka matagalan ng pagbabalik ay nalungkot siya. Aminin man niya o hindi, alam niya sa sarili na may pagtingin na siya para sa lalaki. Noong umamin ito na may crush to sa kanya, kaya niya lang naman ito iniwasan ay dahil hindi niya alam kung paano ito haharapin. Dahil tulad nito ay may crush na rin siya rito. Nandoon naman kasi talaga ang buhay at karir niya at wala rito. Hindi naman ako pwedeng maging selfish para hilingin na sana nandito na lang siya. Babalik din naman siya eh. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Anya at napabuntong hininga na lang. Nagulat na lang siya nang may nagsalita sa likuran niya. Pwede ka namang maging selfish eh. Kung gusto mong dito na lang ako, edi dito na lang ako. Ani Mirko na nakangiting nakatiting ngayon sa kanya. Natulala siya at hindi malaman kung nananaginip ba siya o totoong kaharap niya ito ngayon. Mirko, andito ka na? Hindi niya makapaniwalang tanong. Natawa naman to. Yup, it's me and I'm here now, Yvonne. Nang marinig ang sagot nito, dala ng tuwa at pananabik dito ay mabilis niya itong niyakap. Naramdaman niya rin ang pagyakap nito pabalik sa kanya at tumagal ang yakapan nila ng ilang minuto bago siya kumalas dito. Medyo nahiya siya sa nagawa at halos hindi makatingin dito. Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka na? Sabi mo nung nakaraan ay may tatagalan ng pagbalik mo rito. Tanong niya. Bakit parang ayaw mo na yatang nandito ako? Parang kanina lang hinahanap mo ko. Nag-I miss you ka pa nga sa akin, di ba? Sira, yun kasi ang sabi mo. Sabi mo may project ka pa na gagawin, di ba? Oo nga, meron nga pero hindi sa Korea, kundi rito. Sagot nito na ikinataka niya. Dito sa Pilipinas? Anong project naman yan? Nagulat na lamang siya nang may kunin itong kahon sa bulsa nito. Matamis itong nakangiti sa kanya at bigla na lamang siyang kinabahan nang makita ang kahon. This is my dream and big project, Yvonne. Anito at dahan-dahang binuksan ang hawak na kahon. Nagulat siya at nagsalubong ang mga kilay niya nang makita ang isang kambal na strawberry na laman ng kahon. Kambal na strawberry? Yan ang project mo?
Naguguluhan niyang tanong. Natawa naman si Mirko. Alam mo naman ang kwento tungkol sa kambal ni Strawberry, right? Tumango siya. Bilang Strawberry Farm Girl, paanong hindi niya malalaman ang matandang kwento ng kambal ni Strawberry? Oo, alam ko. Kapag kinain ng dalawang tao ang kambal na strawberry, sila ay mahuhulog sa isa't isa. Saan mo naman nakuha yan? Sagot niya. Binili ko online. Ang tagal ko tong hinanap at hinantay. So, ipapakain mo yan sa atin? Napangiti si Mirko at kinuha ang kambal na strawberry. Hinati nito yun sa dalawa at inabot sa kanya ang kalahati. Will you be that one person na maging kahati ko sa kambal na strawberry na to, Yvonne? I'm here now because I chose to be here with you again. Kung papayagan mo ko, gusto ko sanang manligaw sa pinakamagandang strawberry na nakita ko sa buong buhay ko. Yvonne, pwede ba ako manligaw? Parang sasabog sa halo-halong emosyon ng gulat at saya ang puso ni Yvonne ng mga oras na yon. Habang pinagmamasdan niya ang mga mata ni Mirko, doon napatunayan ni Yvonne na mahal na nga rin niya ang lalaki. Kung tatanggapin ko ba ang strawberry na yan, ibig sabihin ay tinatanggap ko na rin ang panliligaw mo? Tanong niya na sinagot ni Mirko ng pagtango. Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ni Yvonne at walang pagdadalawang isip na kinuha ang kalahating piraso ng kambal na strawberry at kinain yon. Nang makita yun ni Mirko ay labis ang saya nito at mabilis ding kinain ng kalahati pa. Thank you, Yvonne. I love you. Jinjamani sarangayo. Masayang sigaw nito. I love you too, Mirko. At manghahalikan na siya ni Mirko ngunit pinigilan niya ang lalaki. Oops! Ang usapan ligaw pa lang, bawal pa ang kiss. Sita niya rito. Napanguso naman si Mirko ngunit napangiti rin kalaunan. Sabi ko nga po, so hug na lang muna. Sarang ngayon. Malambing muling anito at siya na ang unang yumakap sa binata. Matapos ang araw na yon ay nagsimula na nga ang panliligaw ni Mirko kay Yvonne. Nagtagal yun ng 4 na buwan bago natanggap ni Mirko ang kasing tamis na mga strawberry na oo ni Yvonne. Walang mapagsiddan ang sayang nararamdaman ng puso ni Yvonne ng araw na sagutin niya ito. Dati, ang tanging nasa isip lang niya ay ang ipagpatuloy ang pagmamanage ng strawberry farm nila. Wala pa sa isipan niya ang pagkakaroon ng boyfriend o manliligaw. Hindi niya inaasahan na darating ang isang Korean star na si Mirko na una niyang kinainisan bago natutunang mahalin. Sa Pilipinas nagstay si Mirko para makasama si Yvonne. Ito na ang nagmanage ng hotel ng lolo't lola nito at katuwang din ni Yvonne sa strawberry farm. Hindi naman kinalimutan ni Mirko ang kanyang career sa Korea bilang artista. Paminsan-minsan ay may mga project pa rin itong tinatanggap, pero mas gusto na nito ang buhay na tahimik at pribado kasama si Yvonne. Tumagal din ang relasyon nila bilang magkasintahan ng 2 taon, bago yun nauwi sa kasalan. Kapwa naging masaya ang mga pamilya nila para sa kanila, lalong-lalo na ang Lola Teresa ni Mirko na una pa lamang ay push na sa dalawa. Ang pagmamahalan nilang singtamis ng strawberry ay nagbunga rin ng 2 anak sa paglipas pa ng taon, na bumuo at lalong nagpatibay sa kanila bilang isang pamilya. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.